saya pa naming nag-uusap kanina. Ang lambing niya pa sa akin tapos bigla na lang naging ganito. Hindi ako maaari magkamali. Malinaw sa pandinig ko ang boses ng babae sa kabilang linya. At ang mas masakit, tinawag pa siya nitong babe. Wow, ang sweet ha. Langya lang. Hindi ko pala mura pero gustong gusto kong murahin ang pagmukha niya. Kaano-ano niyang babae yun? Hindi niya naman siguro yung kapatid para tawagan siyang babe. At lambing ng paraan ng pagkakatawag nito sa kanya. But no, I have to calm down. I have to relax, baka nagkamali lang naman ako. Baka over lang ang reaction ko. I have to listen to his explanation first. Ayoko magpadalos-dalos. I love Akiro. I should trust him. I calm down myself. Wala din naman ako magagawa dahil hindi ko naman siya nakikita at saka gabing-gabi na. Mahihirapan na ako maganap ng sakyan kung lalabas pa ako. Hindi na naman ako sigurado kung talagang nasa condo niya ba siya. Hihintayin ko paliwanag niya. He said he loves me, kaya yun ang panghahawakan ko. Hi, Priscilla. Malambing na tawag niya sa pangalan ko. I froze when I heard her call my name. Hindi ko pwede magkamali. Kaparehas ito ng boss na narinig ko kagabi. Bigla na naman lumakas ang tibok ng puso ko. Parang saramplaka na paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko ang boss niya. I heard her footsteps coming near me. I remained seated and didn't bother to turn my face at her. Pumunta ako dito sa likod ng building namin dahil gusto kong magpahinga kahit saglit. Buong gabi akong hindi nakatulog kaya medyo masamang aking pakaramdam. Pero hindi ko inaasahang mahanap niya ako rito. Mabuti na lang at inanunsyo kanina na half day lang kami ngayon. Gusto ko matulog mamaya pag uwi sa boarding house namin. Medyo nahihilo na ako at pagod ng utak ko sa kakaisip. Umupo ito sa akin tabi kaya napalingon ako sa kanya. How can she look so beautiful even with the simple clothes that she's wearing? I noticed that most of the time her clothes are plain and simple but nevertheless, she still looks pretty at that. Ang amo pa talaga ng pagmumukha niya at napakalambing pa ng boss niya. She's really an ideal girl. Mayaman, matalino at mabait. Hindi na ako magtataka kung marami ang nagkakagusto sa kanya. Priscilla, are you okay? She asked. Siguro napansin itong nakatitig ako sa kanya. Ang sama ko bang kaibigan kung pag-iisipan ko siya ng masama? I gave her a nod. I felt bad for thinking negatively about her when all she does is be nice and kind to me. Ang bait niya sa akin. Simula nang sumali ako sa pageant, naging maayos ang pakikitungo namin sa isa't isa. Naging mas malapit ito sa akin dahil hanggang ngayon pinipilit pa rin ako nitong subukan ang pagmomodelo. Hindi man kami madalas na magkausap pero ramdam ko na totoo ang pakikipagkaibigan nito sa akin. Naalala ko pang pinagtanggol ako nito isang beses kay Glenda kaya hindi ko lubos maisip na siya yung narinig ko kagabi. Sana'y nagkamali lang ako. Are you sure, Priscilla? You look pale. May sakit ka ba? I can bring you to the hospital. She said in a gentle voice. Kinapapa nito ang leeg ko. Imbis na gumaan ang pakaramdam ko, feeling ko tuloy mas lumala pa ito dahil nadagdagan ang konsensya ko. Baka nga matuluyan ako at magkasakit na nga talaga. Okay lang ako, Kath. Salamat ha. Bakit ka nga pala nandito? Malumanay ko sagot sa kanya. She is so nice and I feel bad thinking against her. May kailangan ka ba? Kasi I was looking for you. Si Mama O kasi kinukumusta ka. If may time ka daw, dalawin mo daw siya. And touch. Naging pamilya ang turing sa akin ni Mama O pati na ang team niya. Minsan tinatext pa ako nito at nangangamusta. Pinapadalaw din niya ako sa agency nila pero wala talaga akong time nitong mga nakaraan. Ang dami kong hinahabol na bayarin kaya doble racket kaming dalawa ni Danny. Pakisabi kay Mama O na okay lang ako, Kath. At saka pasensya na kung hindi ako nakabisita sa kanya. Alam mo naman, rumaraket kami ni Daniela. Kamusta na pala kayo ni Daniela? Namimiss ko na rin ang babaeng yun. Matagal na kaming hindi nakakapagkwentuhan. Busy si Danny ngayon. Nagto-training siya sa kumpanyang gustong kumuha sa kanya. Yung pinag-OJT-han niya dati. Ganun ba? Sana bagong graduation natin makapag-bonding naman tayo. I never got the chance to bond with you during school days. Dahil alam kong busy kayo palagi pero sana before graduation natin, mag-girls night out naman tayo. Minsan napapaisip ako, bakit kaya ganito sa amin sa Kadyana? Yung ibang mayayaman dito sa campus, halos hindi nga kami lungunin. Alam mo yung feeling na madidikit ka lang sa kanila ay parang diring-diri na sila sa'yo? Pero itong si Kath, iba sa kanila. She's gentle, nice and sweet.
Ni minsan hindi, nito kami pinakitaan ng masama ugali. Anyway, may tatanong sana ako sa'yo, Priscilla, kung okay lang. Kasi, it's something personal. Napakunot yung noo ko. Though we're friends, never pa ito nagtanong tungkol sa personal life ko. That's if okay lang sa'yo. But if you're not comfortable, okay lang sa akin. Marahan pa nitong tinapik ang kamay ko. Tumingin ako sa mga mata niya. Nakita ko ang sinseridad sa mga tingin nito sa akin. Wala naman sigurong masama kung magbahaga ako sa kanya ng kaunti sa personal kong buhay. Ano yun, Kath? Tanong ko sa kanya. Napasinga pa ito. Marahil hindi niya inaasahan na papayag ako. Bagya pa ako natawa sa reaksyon niya kaya nagkatawanan kami. Maya-maya ay pumorma ulit ito. May boyfriend ka na, Priscilla? Diretsyong tanong niya sa akin. Expected ko naman ng mga ganitong uri ng tanong pero iba pala kapag nanggaling sa kanya. Ewan ko lang din pero parang may kakaiba kasi akong emosyong nakita sa mga mata niya na hindi ko mapangalanan. You're pretty, smart at higit sa lahat mabait. Pero never pa kasi kitang nakitang may ibang kasama maliban kay Sam at Daniela. Ngumiti ako sa kanya. Totoo yun dahil kaming tatlo lang naman talaga ang sanggang dikit. Minsan nga napapagkamalan pa ang isa sa amin na kasintahan ni Samuel. Kayo ba ni Del Rosario? Mabilis akong umiling. Hindi, Kath. Tanggi ko at napansin ko ang pagbago ng reaksyon niya. Mukhang hindi ito masaya na tinangga ko si Samuel. May boyfriend ako pero hindi si Sam. Sagot ko sa kanya. Talaga? Balik tanong nito sa akin na parang hindi makapaniwala. Pero bakit parang iba ang dating ng pagkakasabi niya sa akin? Bigla din nag-iba ang reaksyon ng mukha nito. Kung kanina, ang lambing ng mukha nito, bakit ngayon parang naging matapang ito? Sino? Really thought na kayo ni Samuel. I smoke her arms lightly. Nakakahiya ba kami makarinig sa amin at sabihin pang may gusto ko sa best friend ko? No, Kath. Sam and I are just friends. Iba ang boyfriend ko. Really? Then who? Mas gwapa pa kay Samuel? Mas mabait? Mas mayaman kaya ayaw mo sa kanya? I saw her, half smirked. What was that for? Isn't she happy for me? Ang gwapo ni Sam. Mabait. Mula sa kilalang pamilya. Ayaw ko pa ba? I'm offended of what she said. It's true. Gwapo, mabait at mayaman si Sam. But it doesn't mean na yun ang habol ko sa kanya. I became his friend dahil sa ugaling niya, hindi dahil sa kayamanan niya. Most of the girls, lalo na mga mahihirap, yun lang naman ang habol, di ba? I mean, don't get me wrong, okay? But mostly poor girls are gold digger. Spitting facts lang. Kahit pangit, basta mayaman, go pa rin. Pero si Sammy, total package na. Nasa kanya na lahat. You are right. Na kay Sammy na lahat pero iba kasi ang mahal ko. Mahina pero may diin kong sabi. Parang bigla atang uminit ang ulo ko sa sinabi ni Kath. At para akong nainsulto. I'm not after for anyone's wealth. Kaya kong pagtrabahuhan yan. Sanay din ako sa hirap kaya kailan may hindi ko naisipang manggamit na ibang tao para lang makaahon ako. How can she think so low of me? Kala ko pa naman iba siya. She didn't even know me that much para i-judge niya ako. Why not him? This guy you like is richer, huh? Again, Kath? I ask at hindi ko na naitago ang pagkairita ko. I will not allow her to belittle me. Hindi porket naging close siya sa akin may karapatan na siyang insultuhin ako. I mean, bakit hindi naging kayo ni Samuel? Everybody thinks that you two are together. Like no, sobrang close nyo kaya sa isa't isa. Who would have thought na wala pala kayong relasyon? Biglang naging maarte ang pagkakasabi nito. Malayong malayo sa Kath na ipinapakita nito sa akin kanina. Seriously, Kath? You based everything on what you see? My friendship with Sam is genuine and true. Walang halong pagkukunwari. No, if you and other people misinterpreted it, that's no longer my problem. My closeness with Sam needs no validation from stupid people. I gritted my teeth while saying those words to her face. Nakita ko ang pagkabigla niya sa naging pahayag ko. She isn't expecting that I will throw her that words. I'm a good person. But don't test my patience. Kaya ko rin ipagtanggol ang sarili ko kung kinakailangan. Well, nagkibit balikat pa ito na parang pinapakita niyang hindi siya naniniwala sa akin. I just thought that maybe this boyfriend of yours is way richer than Sammy. Kaya pinili mo ito. What's your point, Katyana? Are you insulting me?
Napataas na ang boses ko sa kanya. How could you judge me like that when you even don't know the real score between me and Samuel? Don't be offended, Priscilla. I just can't believe na pinaasa mo lang si Sammy. Pinaasa? How dare you para sabing pinaasa ko si Samuel? Umakyat niya yata lahat ng dugo ko sa aking ulo. Nagiinit na ako at gusto ko nang sabunutan si Katiana. I can't believe that she's acting like this. Ang sakit niya naman magsalita. I thought that she's really different. Parehas lang din pala siya sa ibang mayayaman. Well, good luck to you then, and your boyfriend. She raised her brow at me at taas no itong tumalikod at may pahabol pang irap. See you around, Priscilla. Naiwan akong tulala sa inasal ni Katiana. I was really surprised. I didn't expect to hear those words from her. Siya ba talaga ang kausap ko? Ano nangyari sa mabait na Katiana? Bakit bigla na lang itong naging judgmental at matapobre? What happened, Priscilla? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Are you not feeling well? Tanong sa akin ni Sam. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala sa akin. Inilapat pa niya ang kanyang palad sa aking noo. Kanina pa ako matamlay. Kahit hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Katiana, hindi ko pa rin maiwasang maapektuhan. We are not that close but I really thought that the friendship we have is genuine. Akala ko pa nga iba siya sa ibang mayayaman na mapangmata. Pero yun pala ang tingin niya sa aming mga mahihirap. Mga gold digger lang. May problema ba? May hinahon niyang tanong. Ang mga mata niya ay malamlam na nakatitig sa akin. Tumingin din ako sa kanya. Bakit nga ba hindi si Samuel? Tama naman lahat ng sinabi ni Katiana. Mabait, gwapo at mayaman pero bakit ganoon? Wala akong ibang nararamdaman sa kanya maliban sa pakikipagkaibigan. Hey, what's wrong? Okay ka lang ba talaga? Ulit niya sa akin. Marana akong umiling sa kanya. Okay lang ako, Sam. Pasensya na. Kanina pa ako tahimik simula nang sunduin niya ako sa boarding house hanggang dito sa restaurant. Hindi pa kami nag-uusap. Pagkagaling ko sa school kanina, diretso lang ako nagmukmuk sa kwarto ko. Kahit sa Daniel ay walang nagawa nang hindi ko ito labasin kanina. Wala pang laman na sikmura ako simula kaninang tanghali pero hindi ako nakaramdam ng konting gutom. Wala din naman akong ganang kumain pero hindi pwedeng hindi ko siputit si Sam. Sigurado ka ba, Priscilla? Namumutla ka yata ngayon. Gusto mo bandalin kita sa ospital? I'm okay, Sam. Gutom lang siguro ito. Nalipasan kasi ako kanina. I said trying my best not to show Samuel what I really feel inside. The restaurant looks cozy and nice. May acoustic man pa na tumutugtog sa maliit na platform sa harap nito. We're seated in the right corner malapit sa stage area kaya medyo malayo kami sa mga tao. Gutom lang to. Alam mo naman ako for this life. I said trying to lift the mood pero nanatili itong seryoso. Ano ka ba? Parang hindi mo ako kilala. Kilala kita, kaya alam ko. Mahina na itong sabi. Natigilan ako saglit pero hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Gutom nga lang kasi ako. Ito naman best friend ko, nagtatampo agad eh. Huwag ka na sumimangot. Mababawasan ang pagkapogi mo niyan eh. Biro ko sa kanya. Smile na, Sammy. Smile na yan. Pangulit ko sa kanya. Wala itong nagawa kundi ang umiti sa akin. Our food is served at masaya namin pinagsaluhan ito ni Samuel. Medyo bumalik na ang mood namin dalawa. Nagtataka lang ako dahil kanina pa kami nag-uusap pero hanggang ngayon hindi pa rin ito binabanggit kung bakit niya ako inaya ngayon. Mabuti na lang pala na sumama ko sa kanya. Bala ko pa naman natawagan siya kanina para i-cancel na lang ito. Nakonsensya lang ako dahil wala namang kasalanan si Sam sa akin para idamay ko siya. Pagkatapos namin kumain, nagstay pa kami. Nag-usap ng kung ano-ano lang. We were reminiscing our happy moments during earlier years of our college life. He even reminded me how we first met. Sam is such a nice guy. Ang sarap nitong kausap at ang galing nitong makisama. Hindi ito nauubusan ng kwento. There's really no dull moments pag kasama ko siya. Ang swerte nga ng babae magugustuhan nito. He's respectful and true gentleman. Pero nagtataka ako dahil hanggang ngayon wala pa itong ipinakikilalang girlfriend sa amin ni Daniela. Priscilla, I want to say something to you but before that, let me sing for you first. He said while looking at me gently. Those familiar look that I always see every time he is staring at me. Really? I said in glee.
I didn't know that Samuel can sing. Sa tagal namin magkakaibigan, ngayon ko palang ito maririnig na kumanta. Yes, I'm not a good singer but I will for you. Tila nahihiya pa nitong sabi. Totoo, Sam? Kakantahin mo ako? Naku, pag ako ginugood time mo, iiwan kita dito. Banta ko sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito na tumingin sa akin at may matamis na ngiti sa mga labi bago ito tumungo at nagpaalam. Lumapit ito sa bandang tumutugtog at nakipag-usap. Pagkatapos umupo na ito at tinanggap ang gitarang ipinahiram sa kanya at nagsimula na siyang tumugtog. He now's looking at my direction. Eyes are full of unknown emotion na ngayon ko lang nakita sa mga mata niya. And in fairness kay Samuel, ang ganda ng boss niya. I can't believe that he can sing very well. Parang pro talaga. Ang lamig na boss niya at ang sarap nito sa tenga. I smiled at him. I can't believe his rendition of this song is so much better than the original. The melody and the delivery of the song are both heartfelt. Punong-puno ito ng emosyon. Wow naman itong Samuel. May hidden talent pala. I look around and saw the girls from other table looking at Sam with full of admiration. Sino bang hindi? Kahit ako'y napapahanga sa boses niya. Ang swerte talaga ng babae mamahalin ni Sammy. May instant singer na kasama araw-araw. He remained looking at me hanggang sa matapos nito ang kanta. Nangungusap ang mga mata nito at hindi ko alam kung anong nais niyang ipaabot sa akin. Naglakad itong pabalik sa pwesto namin. Hindi man lang binigyan pansin ng mga babaeng nagtitilian para sa kanya. Biglang naging maingay ang tahimik na kainan dahil sa pagkanta ni Samuel. I noticed the waiter handed him a bouquet of white roses before he could reach our table. He continued walking towards my side after saying his thanks and bending forward to hand me the roses. Thank you, Sam. But I stopped when realization hit me. Shit, tama bang pagkaintindi ko? Does this imply that the song he sang is for me? Oh no, how can I be so dense not to notice his feelings for me? That's why I feel so important every time he's around me. Sam, please sit down. Hindi lang ko siyang umupo sa tabi ko. Our back is facing the crowd now. Ramdam ko nakatingin sila sa gawin namin. Biglang parang hindi ko alam kung anong una kong gagawin. How can I tell Sam about me and Akiro? Ngayong alam ko may nararamdaman ito sa akin. Priscilla. He started and I look at him. It's been years that I'm keeping these feelings I have for you in my heart. But I can't keep it anymore. Thinking about you every day makes my mind go crazy. Lalo na ngayong alam kong pagkatapos ng graduation natin magiging busy ka na. Sam, please Priscilla. It's my first time to feel like this. I've been keeping this for years because I don't want to ruin our friendship but I can't anymore. Feeling ko kapag hindi ko pa ito sasabihin sa'yo habang buhay ko itong pagsisisihan. With you, I feel so free, so happy. You're the only one who made me feel this, Sammy. Please, Priscilla, I'm begging you, give me a chance to prove you that I'm worthy of your love. I love you so much that I'm willing to do everything just to prove that my love for you is true. Hinawakan nito ang kamay ko at maluluhod dito sa aking harapan pero agad ko siyang pinigilan. Sam, don't. Nakikiusap ko sabi sa kanya. Alam ko nakatingin pa rin ang mga tao sa amin. Ayokong ipahiya ang kaibigan ko. Hearing his confession break my heart pero wala akong magagawa dahil parang kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. I saw the confusion in his face. Please Sam, umupo ka muna. Naging malungkot ang mga mata nito habang nakatitig pa rin sa akin. Magsasalita pa sana ako nang biglang may sumapak kay Samuel at nabuwal ito sa sahig. How dare you touch my girlfriend? Akira's voice roared like a thunder inside the resto. Aki, stop! Saway ko sa kanya. Hindi ako nakatayo agad dahil nagulat din ako. Nakita kong tumayo si Sam para sana gumanti ng suntok pero naunahan ito ni Akiro. Natamaan ulit ito sa muka. Akiro, ano ba? Sam, please, huwag kayong mag-away. Pero isang suntok ang pinakawalan ni Samuel. Nakita kong may dugo na ang labi ni Sam, gayon din kay Akiro. Akiro tried to punch him again, pero hinila ko na ito.
Nagsitayuan ang mga tao dahil sa kaguluhan. Lumapit na rin ang gwardya at ibang lalaking waiter para awatin ang dalawa. Priscilla? Dadig kong tawag ni Sam sa akin. Sunubukan nitong abutin ang kamay ko pero agad akong dinala ni Akira sa likod niya. Don't you dare hold my girlfriend's hand! Kung ayaw mo basagin ko ang pagbumukha mo! Warning nito kay Sam dahil nagpupumiglas ito at gusto lumapit sa akin. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Nasasaktan ako nakikita ang kalungkutan sa mata ni Samuel pero hindi ko rin naman siya pwedeng paasahin. I love him as a friend and I mean that. Pero hanggang doon lang ang kaya ko. Priscilla, let's go. Ihatid na kita sa inyo. Leave my girlfriend alone. Mariin, pero puno ng pagbabantang sabi ni Akira kay Samuel pero hindi siya pinansin ng huli. Salip ay tumingin ito sa akin at inilahad ang kamay niya. Let's go, Priscilla. Aniya sa mahinang boses. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Akira sa kamay ko na para bang takot itong agawin ako ni Samuel sa kanya. Let's go, Priscilla. It's late. Ihatid na kita sa inyo. Ulit nito. Sam, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. My heart bled seeing Samuel broken. I'm sorry, Sam. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinila na ako ni Akira palabas ng restaurant. His grip on my arms is so tight na hindi ko man lang magawang kumawala sa hawak niya. He's pointing and gritting his teeth. He's like a madman, ready to fight anybody who will block his way. Tumingin siya sa akin at kita ko ang galit at sakit sa akin niyang mga mata. How can he do this to me? Siya pa ang may gana magalit sa akin? Let go of my hand. I said in a cold tone, but he didn't. Lalo pa nitong hinawakan ng palapulsuhan ko at puno ng intensidad ang mga matang tumitig sa akin. Tinapatan ko ang intensidad ng mga titig niya. I can't allow him to do this to me. Why, love? Puno ng hinanakit niya sabi. Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa mukha niya. Why? After what you did last night, you're asking me why? Ipaliwanag mo muna sa akin ang narinig ko kagabi dahil kung hindi, kahit masakit para sa akin, puputulin ko, ugnayin ko sa iyo. I may be naive, Akira, pero hindi ako tanga. Tanga? What are you talking about, love? He asked, confused. I chuckled and shook my head. Don't deny, Akira. May kasama kang babae kagabi. Kaya pala ayaw mong puntahan kita dahil may tinatago ka. Ano? Masakit ba sa pakiramdam na makita ang taong mahal mo na may kasamang iba? Full surprise. Pero ang kaibahan lang natin, alam mo kung ano ugnayan meron kami na Samuel. Love, please stop. Bakit? Natatakot ka ba sa maririnig mo mula sa akin? Natatakot ka bang sasabihin ko sa'yo kung anong meron kami ni Sammy? Love, please. No. Mabuti nang maaga palang malinaw na sa'yo. Oo, mahal kita pero hindi ako magpapakatanga sa'yo. Kaya kitang hiwalay. But I wasn't able to finish my sentence because he pulled me closer to him, closing our distance. Ang iya, love, walang maghiwalay, he said, and harshly attacked me with a rough and punishing kisses. Tahimik kaming dalawa habang nasa loob ng kanyang sakyan. Tunog lang ng aming mga paghinga ang tanging maririnig. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa pero wala ni isang nangahas na magsalita. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela at halos mamuti na ang kamao niya sa sobrang higpit na pagkahawak niya dito. Ang tapang ng kanyang anyo habang diretso lang ang tingin nito sa kalsadang dinaraanan namin. Pero wala akong pakialam kung galit siya, pues mas galit ako sa kanya. I'm so furious and I couldn't contain my anger now. Gusto ko siyang sigawan at murahin pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko at baka madisgrasya pa kaming dalawa. How dare him na paglaruan ako? May pa-promise pa siyang nalalaman. I'm living a peaceful life tapos bigla lang siyang dumating para ano? Para guluhin ako? Kaya bago-bago pa lang ng relasyon namin tapos ngayon pinaglalaruan niya na ako? I don't give a damn kahit gaano ko pa siya kamahal. I can't allow him to play with my emotions. Shit! Narinig ko mura niya. Shit, kadid. Gusto kong isigaw sa mukha niya pero hindi ko ginawa. Hindi ko siya hayaang makitang apektado ako sa kanya. Pagdating namin sa kondo niya ay agad akong dumiretso sa kanyang silid at inilak ko ito. Gago siya. Walang ginawang masama ang kaibigan ko pero biglaan niya na lang ito sinuntok. Kung makaasta siya, kala niya wala siyang kasalanan sa akin.
na hindi niya nga nagawang tawagan ako simula kagabi. Busit na busit ako simula pa kagabi. Dinagdagan pa ito kaninang umaga ni Katyana. Akala ko hanggang doon na lang pero hindi pa pala ito natapos dahil dumagdag pa siya. Kailan ba matatapos ang problema ko? Nang kayong lahat. Wala kayong karapatan na saktan ako. Naikuyom ko ang aking kamao dahil nagpupuyos na ako sa galit. But before I could utter another curse, narinig kong malakas niya na tinawag ang pangalan ko. I remained silent and pretended that I didn't hear him. Kung hindi niya ako pauwiin sa boarding house ko, hindi ko rin siya kikibuin. Palakas ng palakas ang boss niya habang tumatawag sa akin. Kinakalampag na rin niya ang pintuan ng kanyang silid. Ramdam kong kundi na lang at mauubusan na siya ng pasensya. It's not what you think, love. Please, let me explain. Explain? Ngayon lang siya mag-explain? Sana kagabi pa o kahit kaninang umaga. Hindi yung bigla na lang siya magpapakita at mananakit sa kaibigan ko. Hindi ako sumagot sa kanya. Galit pa rin ako sa nangyari kagabi at sa ginawa niya sa kaibigan ko kanina. Love, please. I swear, kapag hindi mo binuksan tong pinto, sisirain ko to. Sirain mong gago ka. Wala akong pakialam. Gusto kong isigaw pero nanatili akong tahimik dito sa loob. Priscilla Montes, please, pakinggan mo muna ako, love. Tawag nito sa buong pangalan ko. Wala bang spare key itong kwarto niya at sobra siya kung makangawa dyan sa labas? Muli niyang kinalampag ang pinto. This time sobrang lakas na nito. Langya ka talaga, Akira. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Love, please, open this damn door. Pag-usapan natin to. Hear me first, love. Mas lalo pa nitong nilakasan ng paggalaw sa doorknob. Ayoko namang makasira ng gamit dito sa loob ng kondo niya kaya napilitan akong buksan ito. As soon as I opened the door, dinamba ko nito at mahigpit na ikinulong sa akin yung mga bisig. Inipit niya ang dalawang kamay ko at inilagay sa akin likod. Bitiwan mo ko! Mariin ko sabi sa kanya pero mas sumigpit ang pagkakayakap nito sa akin. Love, please. His voice became raspy and I felt that his muscle tensed. Bitiwan mo ko sabi! Nagkukumawag ako para kumawala sa kanya. I'll do it in one condition. Ano? Wow ha? Ikaw pa may ganang magbigay sa akin ng kondisyon? Ang kapal din ng apog mo ha? Sa sobrang laki at lakas niya, hindi ko talaga makuhang kumalas sa mga bisig niya. Love, stop wiggling please. Bibitawan kita but promise me, you'll let me explain. Ang init ng hininga niya at tumatama sa aking leeg sa tuwing nagsasalita siya. I love you so much, love. Hayaan mo muna ako magpaliwanag bago ka magalit sa akin. It's not what you think. Mahal kita at hindi kita kayang lokohin, Priscilla. Doon na nag-uunahang pumatak ang mga luha ko. How come these simple words from him can soothe my rage? Parang natutunaw lahat ng galit ko sa paraan ng pagkakabigkas niya ng mga salitang iyon. Priscilla, please pakinggan mo muna ako. Pakiusap nito sa akin. Please, nakikiusap ako sa iyo. Marahan akong tumango sa kanya. Mahal ko siya, kaya ako nasasaktan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kailangan kong marinig ang mga paliwanag niya at hindi ko yun magagawa kung patuloy akong magmamatigas sa kanya. Bagyang lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Hinawakan nito ang dalawang kamay ko at tinila akong paupo sa kama niya. Iniharap niya ang katawan ko sa kanya. Biglang uminit ang aking pakiramdam dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Sunubukan kong umusog pero agad niya akong nahawakan. Ang abuhin nitong mga mata ay masuyong nakatingin sa labi ko. Napalunok ako dahil biglang nanuyo ang aking lalamunan. Pinasadahan ng mga daliri niya ang nakalabas kong balikat. Walang salita. Marahan lang na humahaplos ang hilalaki niya doon. Nanatili din akong tahimik. Pigil ang sarili dahil unti-unting naging mainit ang pakiramdam ko. Mahal na mahal kita, Priscilla. Hindi ko magagawang paglaruan ng damdamin mo. Napapahaos na ang boss nito at parang nag-iba rin ang naging reaksyon ng katawan ko. Ang kanyang abuhing mata ay malamlam na nakatitig sa akin habang patuloy na humahaplos ang daliri niya sa balikat ko. I saw how his Adam's apple moved at pakiramdam ko'y nanunuyo din ang aking lalamunan. Tom! Malutong na mura nito. I don't want to see you wearing like this, love. Lalo na pag hindi mo ako kasama. Halos hindi na ako makahinga dahil sobrang lapit ng kanyang mukha sa akin.
Ang hangin mula sa kanyang hininga ay nagdulot ng kakaibang init sa aking katawan. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya sa akin. Para akong nalulunod sa hindi ko malamang emosyon. Napahigit ako sa aking hininga nang maramdaman ko mainit na pagdampi ng labi niya sa aking leeg. Parang sinilaban ng aking katawan dala ng mainit na sensasyon ng simpleng paghalik niya sa akin doon. Lalo ko napasinghap nang maramdaman ko ang init ng palad niya habang pinasadahan nito ang leeg ko pababa sa aking dibdib. "Stop me, love. While I still can," he whispered. Halos hindi ko na ito marinig sa sobrang hina ng pagkakasabi niya. Nangihina ang katawan ko pero hindi ko kayang pigilan ang aking nararamdaman. Nanatili lamang ako nakatitig sa mga mata niya at hindi ko magawang umalis sa pwesto ko. I want to say no pero ang isip ko naman ay nagsasabing yes. Nung hindi ako nagsalita, dahan-dahan nitong inilapit ang mukha niya sa akin. "Do you want me to do this, love?" The fire in his eyes is burning in desire. I want to say no. My mind is screaming no. Hindi ito ang dapat na mangyari. Mag-uusap pa kami pero bago ko pa maibuka ang mga bibig ko'y natagpuan ko na lang ang sariling marahang tumungo sa kanya habang malamlam na nakatitig sa kanyang mga mata. Ano itong pinasok ko? Mag-uusap lang kami, di ba? Pero bakit iba ang nangyayari? Galit ako sa kanya pero bakit hinahayaan ko itong gawin niya ito sa akin?